Okay. Magandang araw sa lahat at pag-usapan natin itong patungkol nga dito kay Vice President Inday Sara Duterte na mismo itong si VP Sara ay pumalag na, okay? At naghain ng petisyon sa Korte Suprema kaugnay dito sa impeachment niya. Okay? Ako po natutuwa po ako na itong si Vice President Inday Sara Duterte ay pumalag na at nag-file na po ng petisyon kasi po hindi sa lahat ng bagay na inaapi na lang si VP Sara. Hindi sa lahat ng bagay na hahayaan na lang niya itong mga abusadong mga gobyerno, mga abusadong mga hindi naman gobyerno, abusadong mga kongresista. Okay? Kasi po, hindi na po maganda na binoto ito ng 32 million itong si VP Sara, tapos gano'n na lang. Ipa-impeach nila ng gano'n. Paano na yung 32 million boses ng mamamayang Pilipino? Di ba? Kasi dahil ba ipa-impeach natin dahil ang mga 200 na mga plus na mga congressmen ay pumirma? Go na tayo sa impeachment. Hindi ganyan kadali. Ha? Dahil ba nabayaran kayong lahat sa ayuda, sa AX na yan, kayong mga akap-akap na yan, meron na kayong pang pamimigay sa inyong mga constituents, ganun-ganun na lang? Ha? Are you trying to say na kapalit ito? Ha? Remember na yung mga pinamimigay nyo na mga ayuda na yan, hindi nyo pera yan. Pera yan ng taong bayan. At ang taong bayan supports VP Sara. Di ba? So yun po ang una nating pag-usapan. It is really a good thing na itong si VP Sara po ay naghain ng petisyon. At alamin natin ang kabuuang storya yan para makareact tayo, ha. At magbigay rin tayo ng analysis natin patungkol dyan. Okay? Pangalawa nating pag-usapan ay ilan sa mga kongresista pumalag rin sila sa petisyon na inihain ni VP Sara. Edi syempre papalag sila, di ba? Kasi sila naman yung may gusto talaga na ipa-impeach si VP Sara. Hindi po yan kagustuhan ng taong bayan na ma-impeach si VP Sara. Kagustuhan po yan ng mga buwayang mga congressmen. Okay? So yun po ang pangalawa nating pag-usapan. Itong pangatlo nating pag-usapan, itong ine-expose ni Attorney Vic Rodriguez, ating pong itong pakinggan at i-analyze rin natin at magre-react tayo na 65% ng GAA. Okay? Si Attorney Vic mismo ang nag-emphasize at nagsabi nito, ha. Ang 65% ng GAA ubos na. Okay? No to tax on cooperatives. Yan ang title ng kanyang vlog. At ito po ay ating pakinggan at ating panuurin. Magre-react po tayo dito. Importante ito para marami kasi itong mga ibinibigay na mga idea, no? Itong si Attorney Vic na sa mamamayang Pilipino na hindi natin alam na sa kagalingan ng mga attorney ito, malalaman po natin paano po pinaikot-ikot nila ang mga Pilipino dito sa mga budget ng Pilipinas. Okay? So mamaya, itatalakay natin yan lahat. Pero bago ito natin pag-uusapan, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating live, itong ating video, para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, paki-subscribe na rin at paki-follow itong Donmar TV kung bago ka pa lang dito sa ating channel para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, ayan, simulan na natin, ha. Panoorin natin itong una nating balita patungkol dito sa
si VP Sara ay naghain na po ng petisyon. Okay? Pasok. Naghain ng petisyon si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para questionin ang proseso ng Kamara sa impeachment at pigilan ang Senado na magsagawa ng paglilitis sa kanya. Kung matuloy man ang impeachment trial, kasama sa legal counsel ng bise ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Mga kababayan, Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang naging proseso ng Kamara sa impeachment laban sa kanya. Ito ang dami pong pumapalag dito. Bakit raw itong si Vice President Sara Duterte ay naghain ng petisyon? Bakit kayo magrireklamo dyan? That is part of the process. Hindi nga nagrireklamo si VP Sara na gusto nyong ipatanggal? Hindi nga siya nagrireklamo na sa isang araw lang na-impeach siya sa House of Representatives. Hindi siya pumalag. Kung titingnan nyo at pakinggan nyo ang last interview niya, anong sabi niya? God save the Philippines. Di ba? Kahit nga sa tingin namin ng taong bayan, unconstitutional yung ginawa ninyo. Na sa isang araw lamang, nakuha nyo na ang 200 plus na pumirma at tinanggal at impeach na si VP Sara. Di ba? So anong tawag mo dun? May respeto ba kayo sa taong bayan? May respeto ba kayo sa 32 million ang nagluklok nitong si VP Sara tapos sa isang ganun lang, iglip ng isang araw, pina-impeach nyo na? Anong sabi ng taong bayan? Nagalit. Nagalit dito sa mga pumirma. Pagkatapos, anong sabi ni VP Sara? Wala tayong magagawa dyan. Gusto nila Basta, if sa tingin ninyo, if sa tingin nila na this is part of the process, hindi pumapalag si VP Sara. So, meron rin siyang karapatan na maghain ng petisyon at questionin itong prosesong nangyari. Di ba? Because VP Sara is fighting for the people. Ang 32 million po ay boses. Boses yan na gusto namin na si VP Sara ang maging vice presidente. Di ba? Bakit kayo papalag ngayon? Ito, alam ko itong paghain ni VP Sara ng petisyon, para ito sa taong bayan. Ginawa niya ito para sa taong bayan. Kasi ba naman, tingnan mo, niluklok ka naming maging vice presidente. 32 million kaming nakasuporta sa iyo. Hahayaan mo lang ba na ma-impeach ka? So sabi ni VP Sara, hindi. Papalag ako. Di ba? Kaya, kung mapapansin nyo ngayon, yung mga magaling na mga attorney sa Mindanao, kung mapapansin nyo, sila na po ang nagfa-file ng mga reklamo dito sa ginagawa ng House of Representatives. Dahil sobra na Sobrang-sobra na po ang kanilang ginagawa. Panggigipit na po ito ng taong bayan. Dahil dito sa mga awayan sa politika, taong bayan po ang nadidihado dito. Taong bayan po ang talo. Pero wala silang pakialam dyan. Wala silang pakialam kasi marami silang pera. Makakain lang sila ng anong oras gusto nila. What about those people sa bukid? Kumakain lang ng isang beses sa isang araw. Yung iba nga, wala na nga Naghihintay lang na makaharvest ng kanilang mga tinanim bago sila makakain. Kaya nga ang kakapal ng mga mukha nitong mga taong ito. Wala kayong ibang inaatupag kundi yung sarili nyong interest na mananatili kayo sa power. Takot kayo na maging presidente si VP Sara sa 2028 kasi ubos lahat yung mga kabalastugan nyo dyan. Patuloy.
Sa petisyong inihain niya sa Korte Suprema, hiniling ng bise na maglabas ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction para pigilan ang Senado na isagawa ang impeachment trial sa kanya. Giit ng bise paglabag sa saligang batas ang proseso ng impeachment sa Kamara dahil isa... Ako, duda ako rito ha, itong si VP Sara. Merong nakapag-advise nito na mga magagaling na mga lawyers. Lawyer itong ating Vice President eh. Hindi ito gagalaw kung hindi siya sigurado sa kanyang mga galaw. Okay? Sabi pa nga niya, kung as far as ma-remember natin, di ba, sabi niya, sabi ni VP Sara, meron siyang mga pinanghahawakan na anong tawag dyan? Pinanghahawakan na sitwasyon na si Bongbong Marcos is qualify na ma-impeach. Imagine that one. Because she is a lawyer, mautak, alam niya ang batas, alam niya ang konstitusyon. Si Bongbong Marcos merong mga ginagawa na tunay na qualify na ma-impeach talaga. Hindi kagaya nitong kay BP Sara na lahat ng ito scripted, gawa-gawa lang para ma-impeach itong si BP Sara. Na hindi man lang kayo makapagbigay ng tamang ebidensya. Sabi na nga ng COA, walang ginagawang kabalastugan ang budget ni VP Sara pero you insist to investigate. Ang impeachment lang ang pwedeng ihain sa impeachable official sa loob ng 1 taon. Hindi rin daw agad na aksyonan ng Kamara ang naunang 3 impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Yung 3 impeachment, bakit hindi nyo tinatrabaho yan? Nagngangakkak itong si Castro. Di ba? Nasaan na yung impeachment? Nagrarally pa nga sila, di ba? Kung matatandaan ninyo, nagrarally sila. I think that was before Valentine's. Nagrally sila na, 1 month na, 2 months na yung file. Nasaan na yun, di ba? Kung matitindihan nyo. Tapos, yun pala, gagawin lang nilang ng 1 araw. 1 araw lang. Tapos, impeach na kaagad si VP Sara. Ang tanong dyan, hustisya ba yan ng taong bayan? Hustisya ba yan? Sige nga, tanungin ko kayo, Martin Romualdez, hustisya yan? Did we ever heard about hiniring ninyo para naman ang taong bayan maintindihan namin kung talaga bang ma-impeach si VP Sara o hindi ma-impeach si VP Sara? Wala kayong hearing na naganap dyan sa House of Representatives. I don't know what's the process, pero binigla nyo ang mga Pilipino. Even as the House has the exclusive power to initiate all cases of impeachment, hindi po yun absolute. Bago mag-proceed, Pinawisan ka, te. Sa totoo lang, pinawisan ka. Bakit? ang palagay ko dapat mo nang i-resolve yung question ng petition. Kabilang sa tatayong legal counsel ng bise ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo. Kung si former President Duterte po ang legal counsel dito sa impeachment, finish na. Mapahiya lang kayo, sa totoo lang. Yun ang sabi ko sa inyo. Kapag itong si former President Duterte ang maging legal counsel dito, tapos kayong lahat. Tapos kayong lahat, sa totoo lang. Huwag niyong inismulin itong si Tatay Digong, ha? Magaling ito. Duterte. Ngayon may 3 petisyong nakabinbin sa SC kaugnay ng impeachment ni VP Sara. Samantala, nakikipag-ugnayan na raw ang Senado sa Office of the Solicitor General para makapagkomento sa inihaing petisyon.
Ayon kay Senate President Cheese Escudero, gagalangin nila anuman ang maging desisyon ng korte. Pero hanggat wala raw inilalabas na TRO ang SC, hindi sila magko-convene para sa paglilitis sa bise habang nakarises ang Kongreso. Nanindigan din siyang hindi sila May nalalaman nga tayo na itong Senado raw halatang halata po na naghahanda sa impeachment proceedings. Kasi may mga nakapansin doon na yung mga doon sa loob ng Senate, yung mga design doon ng binago na at napapansin nila na impeachment trial yung setup ng venue. Kasi malaki yan dyan Malaki yung Senate of the Philippines. May area dyan na inayos na nila na pinaghandaan yung impeachment na yan. So, dapat ba tayong 100% na maniniwala sa mga sinasabi ni Cheese Escudero? Yan ang malaking tanong. Kasi, kung si Cheese Escudero ang tatanungin mo, lagi niya yung paulit-ulit na sasabihin na hindi niyo kami pwedeng minadaliin. Di ba? Ingat-ingat tayo sa mga ganitong klaseng tao na iba yung mga sinasabi sa ginagawa. Yan ang lagi kong sinasabi sa inyo dito, di ba? Kasi baka sa isang iglap lang, impeach na kaagad si VP Sara sa Senado. Di ba? Kasi marami pong usap-usapan Yung kay Justice Corona, nung panahon ni Pinoy, may nabibigyan raw doon. Kaya raw na-impeach yun kasi merong mga nakatanggap rin. Alam nyo na kung anong ibig kong sabihin. Di umano. Yan ang mga na naririnig ko. No, mga usap-usapan naming mga vloggers. Merong mga nakatanggap doon kaya natuloy yung impeachment na yun. Sa mga pumalag na makatanggap, sa mga hindi nadadala sa mga pambibigay nila, yun yung mga may prinsipyo. So, ako, dito, sa totoo lang, ingat-ingat po tayo sa, sa itong mga kagaya ni Cheese Escudero na kung siya po ay sasagot sa media, sa mga tanong ng media, akala mo na ang Senado is not for impeachment. Pero yun pala, baka one of these days, mabigla na lang tayo na na-impeach na naman si VP Sara sa Senado. Di ba? So, kung ako pa sa inyo, suportahan natin itong mga galaw nila Torion, itong paghain ng petisyon ni VP Sara. Importante po ito. Hindi na lang sa lahat ng bagay na inaapi tayo. Dapat ay tayo rin naman ang magreklamo na sa Supreme Court, di ba? Patuloy. pa-pressure at hindi mamadaliin ang impeachment proceedings. Marahil providential na hindi kami natuloy sa trial para wala nang pipigil o aantala pa sa trial ng Senado. Tanong dyan, maniniwala pa ba kami sa inyo? Di ba? Kasi, alam mo, Cheese Escudero, ikaw yung typical na tao na hanggang salita ka lang, pero wala kang gawa. Totoo. Hanggang salita ka lang, wala kang gawa eh. Ha? Ako pa sa'yo, wag ka nang wag ka nang magpa-press-con lagi. Ha? Idaan mo na yan sa action, sir. Kasi action speaks louder than words.
ang galing mo pa naman, para kang robot na magsalita, di ba? Oh. Gawin mo na lang. Sa totoo lang, ngayong mga panahong ito, sa Administrasyong Marcos, mahirap na magtiwala ng isang government official. Na mga ganitong uri ng teknikalidad o issue na maaaring i-bring up ng nasasakdal na si VP Sara. Gusto ko lang maging maingat. Dahil may provision. Gusto mo lang maging maingat. Pero baka naman, one of these days, utusan ka na naman ng amo mo, maging waiter ka, biglang mabigla na naman ang taong bayan, ha? Baka ma-impeach ka agad si VP Sara. Ha? Pati nga, pati pagiging waiter mo kay F. Eliza, action speaks louder than words, ha? Kung akala mo, maniniwala kami sa inyo na ganon, ganyan, you secure, secure, anong tawag dyan? Sa Bisaya pa, nagpasalig ba? Na itong Senado, hindi makokontrol. Yes, meron man kaming pero alam mo, Chis, hindi kami sa lahat ng bagay maniniwala dyan na sa mga pinagdadaldal mo. Kasi iba yung sinasabi mo eh. Sabi mo, hindi nila pwedeng mamadaliin ang Senado, pero bakit naghahanda kayo sa impeachment? Yan ang tanong eh. Bakit nakita na ng media na yung setup nyo dyan is for impeachment trial na? Di ba? Saan ang tawag mo dun? Sa aming rules that the Senate President shall take proper order of the subject of impeachment. Pero pagtitiyak ni Escudero, oras na magbalik sesyon ng Senado sa June 2, tatalakayin na nila ang mga aamyendahan sa impeachment rules. Inihahanda na nga raw nila ang session hall kung saan tingnan nyo yan, no? Handa na yung session hall. So, ibig sabihin, they expected na matuloy na talaga itong impeachment hearing na ito. Sa bagay, kung yan ang proseso, walang problema. Pupunta si VP Sara at si former President Duterte dyan. Pero ang sa akin lang ba, daldal ka ng daldal sa media, tapos yun pala, matutuloy rin. Di ba? Daldal ka. Manang-mana ka talaga sa mga amo ninyo. Waiter ka talaga. Waiter ka talaga. Natin ang paglilitis. Naghahanap na rin sila ng supplier para sa robe na susuotin ng mga senador na uupo bilang hukom. Di ba? Naghahanap na raw sila ng susuotin. Pati dyan, pati yan. Talagang pinaghahandaan. Diba? Kasi ayaw nilang mawala sa eksena kasi nakatutok lahat ng media dyan eh. Kapag si VP Sara ang pinaghihiring, ang mga Duterte ang pinaghihiring, lahat ng taong bayan nakatutok. Kasi ang daming supporter eh. Dapat makita sila sa TV, maayos rin sila. Di ba? Magaling rin. Ay naisampa na ang impeachment. At the end of the day, ang galing ng mga kasuotan nila, pero at the end of the day, kung tutuusin, pera yan ng taong bayan, ha? Pera yan ng taong bayan. Di ba? Ano masasabi nyo dun? Ha? Wala talaga. Abusado talaga sa pera ng bayan. Sana na magkakaroon ng impeachment trial at kailangan itong paghandaan ng Senado. Hindi namin inaaksaya yung aming panahon bagaman recess. Nagbabalita mula sa... Ay, nako. Nakakagalit talaga itong ginawa nila, sa totoo lang. Ito. At dahil dyan, pumalag itong mga buhaya na ito. Pumalag sila. Pasok. Bakit wala? Anong nangyari? Play. Umalag naman ang ilang kongresista sa petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para harangin ang napipintong impeachment trial sa kanya. Tingin naman ng ilang mambabatas, hindi dapat makialam sa paglilitis ang Korte Suprema. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez.
Kinundena ng liderato ng Kamara ang petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para pigilan ang napipintong impeachment trial sa kanya. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, mukhang desperado na ang bise na takasan ang kanyang pananagutan. Natatakot na raw ang kampo ni VP Sara kaya gusto nang pigilan ang impeachment process lalo't masisilip ang kanyang bank records. Tinawag namang garapal ang pagtatangka ni House Tingnan lang natin. Baka tingnan natin ang bank records ni VP Sara. Kung sa tingin ninyo nagnakaw yan si VP Sara, baka mapahiya lang kayo. Kaso ako, I am very confident po. Sabi pa nga ni VP Sara, mga 100 million plus na budget na nakawin. May corruption ba na 100 million? Ang OA nyo naman. Ang problema ninyo, 125 to 150 million yung problema ninyo dito kay VP Sara. Ang taong bayan nga nagrereklamo na, billion na yung mga nawawala na pera. Billion na po yung tinatanong ng taong bayan. Nasaan na ito? Yung flood control projects na, hindi nyo masagot-sagot. Hindi nyo mahiring-hiring dyan sa Kongreso. Tapos sasabihin nyo, si VP Sara ngayon pumalag na. Dahil natatakot siyang mabuksan ang kanyang bank records? Utot nyo. Anong akala nyo kay VP Sara? Papayag si VP Sara na tingnan yung kanyang bank records? Na siya lamang? Pati kayo, Suarez, Romualdez, lahat kayong mga tuwadkom, Abante, Estela Kimbo, lahat kayo. Tingnan natin ang bank records nyo lahat. Hindi lang si VP Sara because that's unfair on her part. Nagtataka kayo. Kasi kinu-question nyo ang confidential funds. Kaya meron kayong mga isinusulong na reklamo na tingnan natin yung bank records ni VP Sara. O kami, taong bayan, meron rin kaming question na saan yung mga billion na pera na punta. Nagtatanong kami. O di tingnan rin natin yung mga bank records ninyo para sigurado tayong lahat. Di ba? O gusto nyo for transparency na kayo po ay totoong nagserbisyo ng taong bayan. Lahat ng nagtatrabaho sa Kongreso, tingnan rin natin yung mga bank records ninyo. Hindi lang si VP Sara, unfair yun sa kanya. Di ba? Kakapal rin ang mga mukha ninyo eh. Hugas kamay kayo. Turo kayo ng turo kay VP Sara o tingnan natin yung bank records nyo. How about kayo? Di ba kayo nahiya? Billion yung tinatanong ng taong bayan sa inyo? Billion? Tapos namimintang kayo dito sa 125 million confidential funds? Nasaan po ang hustisya niyan? Garapal rin kayo eh. Di ba? Ayaw man nating mamimintang ng tao. Ayaw man namin mamintang sa inyo mga kongresista dyan. Pero ang nakakasakit ng ulo, dito kayo nakatutok kay VP Sara. Million lang yan. Tapos, sabi pa ng COA, malinis ang liquidation ni VP Sara. Ano bang gusto nyo? Tapos ngayon, ang taong bayan na alarma po sa nangyari sa Bicam scandal na yan. Yung blank items na yan. Sino ang nag-fill in the blank sa item? Billion yan na, trillion yan. Yung national budget of the Philippines na merong mga 200 plus billion na questionable dahil dyan sa blank items na yan. Bakit hindi tayo doon nakatutok? Bakit hindi yun ang ihihiring natin? Takot ba kayo? Gusto rin malaman ng taong bayan anong nangyari doon. Di ba? Tapos kayo, ngayon papalag kayo kapag si VP Sara ay maghain ng petisyon? Anong klaseng pag-iisip yan? Normal yan na proseso. Namimintang kayo, edi syempre naghain siya ng petisyon. Di ba? Kayo pa yung namimintang, ang tao,
Dinipinsahan niya ang kanyang sarili. Kayo pa ngayon ang galit. Ganyan sila, kabuaya. Ha? Sila pa ngayon ang galit. Sila pa ngayon ang papalag tayo dito sa petisyon ni VP Sara. Proseso yan eh. Gusto rin ni VP Sara mapatunayan sa harap ng mga Pilipino na malinis siya. Kayo nga eh, billion-billion yun dapat i-question sa inyo pero wala kayong kibo. Ha? Kayo yung tunay na umiiwas. Kasi ayaw niyong pag-usapan. Ngayon, itong si VP Sara, gusto niyo pang ma-impeach kasi takot kayong maging presidente yan sa 2028. Ha? Dahil ba tapos ang maliligayang araw ninyo? Kaya sa simula ngayon, ha? Banatan nyo ng banatan? Alam nyo, sa totoo lang, kayong mga kongresista, I'm not referring to Suarez, ha? General ito. Alam nyo, kayong mga kongresista, kahit anong gagawin nyo kay VP Sara, ang taong bayan na po ay gising na. O, yun ang totoo. Ang hindi na lang gising yung mga bangag vloggers at mga tambaluslos vloggers. Sila na lang yung natutulog. O, kasi pinipilit nila eh. Itong mga bangag vloggers at mga tambaluslos vloggers, nahihirapan na kasi silang ipagtanggol itong si Bangag ngayon eh. O, pero wala. Diretso pa rin sila sa kanyang layunin. Wala na eh. Kaya nga, iniisa-isa ko itong mga bangag vloggers at mga tambaluslos vloggers. Tuloy lang sila sa kanilang layunin. Tapos, talagang makikita mo sa mga mata nila na nahihirapan na sila sa pagtanggol. Talo nga sila sa argumento ng mga DDS vloggers eh. Bakit ngayon? Kung titingnan nyo sa social media, bakit ang dami pong nagpo-post patungkol po sa mga DDS na ito po yung ginagawa ng gobyerno ngayon? Dami po. Yung mga nagpo-post na paninira ni former President Duterte at ni VP Sara, mga fake accounts, sa totoo lang. Walang mukha. Walang mukha talaga. Bakit ngayon ang mga DDS at lahat ng mga Pilipino ngayon galit ngayon sa social media? Kasi hindi kayo marunong magpaliwanag sa tao. Nagtatanong kami anong nangyari sa blank items, flood control projects, yung ayuda na yan na ayuda yan na gagamitin nyo pa yan sa eleksyon eh. Magbulahan pa tayo. Dami na nga mga nagsulputang mga videos na parang nanunumbat pa ng mga tao na dapat iboto natin si ganito, dapat iboto natin si ganito dahil hindi raw ito mangyari itong mga ayuda na ito kung hindi dahil kay congressman. Diyos por santo. Pera yan ng tao. Pera yan ng tao. Bakit kayo ganyan? Tax yan ng tao. Kaya nga, ang sabi nga ng itong si Congressman Regal Oliva, yan, ano yan ha? Congressman rin yan, na part sa LGBT community na dati kong teacher sa nung ako ay college sa political science, no? Magaling na teacher yan si Regal Oliva. I-search nyo yan. Sabi nga niya, kung makatanggap kayo ng ayuda, huwag niyong sabihin, maraming salamat, Congressman. Hindi. Ang dapat sabihin, maraming salamat, taxpayer. Ganun. Di ba? Kasi it's taxpayers' money. Lahat tayo, lahat ng binibili natin, merong tax yan. Lahat ng kinakain nyo, may tax yan lahat. May tax tayong lahat. So, yung ayuda na yan, na kinuha ni Romualdez para ipamimigay sa atin, dinistribute niya yan sa mga kongresista. Di ba? Yan po, hindi yan pera ni Romualdez, pera yan natin. Tanggapin nyo. Pero wag nyong iboto.
Kasi gagamitin nila ito para pabango sa kanilang pangalan. Huwag kayong magpauto dyan. Tapos Deputy Speaker J.J. Suarez ang petisyon ni VP Sara na harangin ang impeachment trial. Giit niya, kung talagang inosente ang bise, harapin na lang sana niya ang mga paratang laban sa kanya. Ayaw nga siyang humarap sa inyo dati. Ayaw siyang humarap kasi alam niya wala kayong patas na dyan, investigasyon. Paano siya haharap dyan? Ha? Parang suicide ang ginagawa niya kung haharap siya sa inyo. Pupunta siya doon tapos lahat kayo babanatan ninyo si VP Sara. Di ba? Kung may problema kayo, may reklamo kayo kay VP Sara, o kayo. Kung meron kayong ebidensya na nangungurakot si VP Sara, mag-file kayo sa korte. Yun lang, ganun lang kasimple. Yan ang sabi ni VP Sara. At yan ang tunay na investigasyon. Hindi kagaya dyan sa inyo na puros lang pautot. Imbes na tumakbo at humiling ng proteksyon sa Korte Suprema. Para naman sa isa sa mga tatayong impeachment prosecutors na si Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro, walang legal na basehan para pigilan ang impeachment trial. Yung verification po na kanilang question, it was Isa ka pa, Luistro. Isa ka pa rin. Lawyer ka naman, pero gamitin mo naman yung pagka-lawyer mo. followed word for word as written in the rules. So, it is our humble opinion. Diyan na naman tayo sa humble opinion. Hindi na nga kayo naging humble. Diyan na tayo sa humble opinion na yan eh. Ang inang humble opinion na yan. There's nothing wrong with the verification. Hindi rin daw minadali ng Kamara ang fourth impeachment complaint na ipinasa sa Senado. Nakabuo po tayo ng strong impeachment complaint without need of referring it to the Justice Committee because it has the support already of 1/3 of the members of the House. Hindi siyempre, sinong hindi magsusupport dyan na kayo ba naman, bibigyan ka ng budget para sa ayuda na yan, di ba? Di talagang pipirma ka. Luistro. Naman ang pananaw ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa petisyon ni VP Sara. Naniniwala siyang hindi makikialam ang Korte Suprema sa proseso ng impeachment dahil isa raw itong political question. Bagay na sinigundahan din ni dating Senate President Halatang halata na namumulitika kayo. Bakit nyo pangunahan ang Korte Suprema? Bakit? Korte Suprema ba kayo? Bakit nyo pangunahan ang Korte Suprema? Na ang ipina-file, ang paghain ng petisyon ni VP Sara sa Korte Suprema, that's part of the process. Pero kung sa tingin nyo pamumulitika, kayo yun. Kayo yun. Franklin Grino. The basic rule is found in the Constitution. The impeachment court shall decide all impeachment cases. Leave it to the judgment of the Senate asking or acting as an impeachment court to decide on this, including questions of jurisdiction. So it's best that the Supreme Court does not interfere. Nagbabalita mula sa frontline. So, yun po pumalag sila. So, expected na yan na papalag sila. Kasi itong mga kongresista na ito, design sila. At kinokontrol sila ni Romualdez na pa-impeach nyo yan. Kailangan ma-impeach yan. Kasi kung hindi yan ma-impeach magtatampo ako sa inyo. Ganyan na yan eh. Kaya kung anong galaw ng mga Duterte, ng VP Sara, rin sila, re-race back rin yan, di ba? Eto, i-expose natin itong mga kabalastugan ng itong administrasyon na ito. Eto, pakinggan natin si Atty. Vic Rodriguez. Si Atty. Vic Rodriguez po ang nag-expose dito. Play. Kami natalakay at ang dami nagmensahe sa akin na sana raw
ay matalakay natin uli kahit bahagya yung ibang bagay, lalo na yung patungkol doon sa GAA ng 2025, yung budget, at kung paano po ito related dito sa hindi talaga concern at hindi po talaga interest ng Marcos administration mapabuti ang buhay at kalagayan ng ating mga kabataang Pilipino. So yan po ang ating pag-usapan at ang title po natin ngayon ay ang GAA 2025, 65% po nito January pa lang ay nagamit or na-allocate na. 65%. So baliktanaw po tayo, kahapon ay nag-utos ang Korte Suprema na nagtakda po sila ng araw April 1 of this year 2025 ay magkakaroon po ng oral argument doon sa kasong isinampa natin na maideklarang illegal, unlawful, immoral, unconstitutional at criminal ang 2025 budget. Malaking bagay po iyon na nag-set na ang ating Korte Suprema ng oral argument. Subalit, alam mo ninyo, katulad ninyo bilang Pilipino, ako'y tumugon sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. Ginagawa ko po yung abot ng aking makakaya na labanan ang korupsyon. At hindi pa man dumarating ang halalan bilang inyong kandidato at aplikanteng senador, sinimulan na po natin yung pangunguna dito sa tinatawag nating giyera or war on corruption. Nagsampa po tayo ng petition sa Korte Suprema, yung petition for certiorari and prohibition para po ideklarang illegal, null and void at unconstitutional itong 2025 budget na nakitaan nga po natin ng napakaraming blanco dyan sa BICAM final ratified, approved, and signed and filed conference committee report. Ito po yung nagiging pundasyon at sandigan ng ating taunang budget. Bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog, ginagawa ko po yung aking obligasyon sa inyong lahat at bilang isa sa mga lumalaban dito sa korupsyon, nag-file nga po tayo ng kaso. Subalit, alam mo ninyo, hinihikayat ko kayong lahat na sana ho ay makialam din kayo. Parinig po ninyo yung tinig ninyo sapagkat pera po nating lahat ito. Ang malungkot, 65% po ng 2025 budget. Ito pong budget, yung pinadedeklara nating unconstitutional, ay had been released. Na-release na po ng DBM. 65% of this 2025 illegal, immoral, unconstitutional, and criminal budget, 65% po nito ay na-release na ng DBM. January pa lang. Makikita natin, kaya tayo ay sinasabihan at inaakusahan at destabilizer. Kitang-kita natin ang motibasyon ng Marcos administration. Paspasin ang pag-release ng pera sa 2025 budget. Bakit? Natatakot po sila na mag-issue ng TRO at maging permanent injunction at ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Nagmamadali po sila para po magamit nila yung kanilang AKAP, yung kanilang AIX, yung kanilang unprogrammed appropriation, yung kanilang korupsyon, yung kanilang pork barrel, yung tinatago po nila sa mga flood control programs kuno na nandyan naman po talaga ang taguan, ang parking ng kanilang korupsyon. Alam mo ninyo, of the 6.326 trillion, 6.326 trillion pesos budget natin sa 2025, na ilabas na po, na-release na ng DBM. January pa lang, unang buwan ng taon, 65% yan. Ang 65% po ay nagkakahalaga ng 4.1 trillion pesos. 4.1 trillion pesos, ang daming pera po nun na ilabas na po ng DBM sa loob lamang ng buwan ng January or Enero. Ang laking pera po nun, 4.1 trillion pesos ubos na, na-release na po ng DBM. At ang natitira na lamang po sa 2025 budget ay 2.22 trillion pesos. 2.22 trillion pesos. Nakakalungkot, sabi ko nga ho, na bagamat nag-set na po, nagtakda ng oral argument ang Korte Suprema, sana ho ay maintindihan din nila at maunawaan yung urgency ng sitwasyon. Ito nga ho, nailabas na yung 65% ng 2025 budget. Ang natitira na lang ay 2.22 trillion.
At ito ho ang talagang nakakagulat, nakakagalit, yung 531.37 billion. Grabe. Ulitin ko 531.37 billion pesos na para sa unprogrammed appropriation ay na-release na. Unprogrammed appropriation, na-release na ho ng buwan ng Enero. Saan ka nakakita na yung unprogrammed appropriation ay naging priority? Ang unprogrammed appropriation po ay maisasakatuparan lamang pag may sobrang koleksyon. O di kaya may sobrang pera, o di kaya nakautang ang gobyerno. Inuna po nila yung unprogrammed appropriation, prioridad nila yung unprogrammed appropriation. 531.37 billion pesos. Unprogrammed appropriation, ito po yung sinasabi nating pork barrel ng mga tiwaling mangbabatas. Grabe. Diyan nila tinatago yung akap, yung ang kakapal ng aming pitaka, yung AIX, diyan po nakatago yan, yung kanilang flood control programs, yung flood control funds, yung ginagamit po nila pang cat's eye, yung ginagamit nila pang rock netting, yung kung ano-ano pa pong kapritsyo at luho ng mga mambabatas, dito po nakatago yan sa unprogrammed appropriation. Nakakapanghina dahil na-release na po ng DBM ang halagang 531.37 billion sa Grabe. unprogrammed appropriation. Inuna pa yung unprogrammed appropriation. Alam mo ninyo yung unprogrammed appropriation, magagamit mo lamang ho yan pag may sobrang koleksyon ng gobyerno, pag may sobrang pera, pag may sobrang kita, o kaya pag may bagong utang. Ito, January pa lang, ng ngayon kasalukuyang taon, na ilabas na. Grabe. Pangalawa, yung budget po ng DPWH, Ito po yung mga bagay na hindi po alam ng ordinaryong Pilipino na ibinubulgar na ngayon ni Attorney Vic, ha? Ito dapat talaga natin itong ikalat itong impormasyon na ito para sa gayon alam ng taong bayan na wala na talaga itong gobyerno natin. Inaabuso ang tao. Public Works. Nag-release na po ang DBM ng 542.88 billion pesos sa Public Works. 542.88 billion pesos ang na-release na ng DBM sa DPWH. Ang equivalent po nitong 542.88 billion pesos ay 41% ng buong budget ng DPWH para sa buong taong 2025. Yung 542.88 billion, ito po'y 41% ng 1.088 trillion allocation o pondo ng DPWH. January pa lamang ho, release na ng DBM ang 65% ng ating 6.326 trillion pesos budget. Kitang-kita mo, nagmamadali, hayok na hayok sa pera ng Pilipino. Nais nilang mailabas agad ito bago pa makapag-issue ng TRO o dili kaya ay magkaroon ng permanent injunction at madeklarang unconstitutional, illegal, invalid, unlawful, immoral at criminal itong 2025 budget ng Marcos administration. Bakit po tayo nalulungkot? Sapagkat kagaya po nung ating napag-usapan kahapon, baka naman pag lumabas na yung order ng Korte, halimbawa katigan talaga ng Korte Suprema at ideklarang unconstitutional ang 2025 budget, paper victory na lang ho, paper victory. Tagumpay tayo sa papel na lamang, sa kautusan na lamang, sa decree na lamang ng Korte, sa order na lang ng Korte, sa ruling na lang ng Korte. Pero hindi rin naabatan yung korupsyon na ating linalabanan. Kaya nga po, hindi ba't tinugon ko? Tumugon ako sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. At kabilang sa ating pangunahing legislative agenda ay amyenda ng plunder law. Ibaba natin yung threshold from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa na po natin yan, bilang senador ninyo, ibalik natin ang parusang death penalty sa lahat ng mahatulang guilty sa kasong plunder at droga na siyang kasasangkutan ng taong gobyerno at ng mga dayuhan o banyaga o foreigner or alien. Yan po yung ating mga pangunahing legislative agenda. At of course,
Pag nagawa po natin yan, para naman umikot ang pera at sumigla ang ekonomiya, atin pong ipapanukala at ipapasa bilang senador ninyo yung standardization of wages. Meron po akong naringgan kaninang umaga at tila lahat ng ating legislative agenda ay kanya na rin sinasabi at binabanggit at ginagaya. Alam mo ninyo, talagang kinakailangan natin ng suka para labanan ang tanso. Kinakailangan po natin ng suka para labanan ang peking ginto. Ang tagal-tagal mo na sa Senado, ngayon mo sinasabi lahat yan. Bakit hindi mo ginawa nung ikay nandyan sa Senado sa loob ng 6 na taon? 6 na taon ka na dyan, hindi mo naisip ang kapakanan ng manggagawa. Kaya po tayo bilang senador ninyo, ating isusulong yung pagkakapantay-pantay ng sahod. Wala na pong diskriminasyon sa sahod ng mga nagtatrabaho sa probinsya kung iahambing mo sa sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila. Ulitin ko, hindi po totoong mas mura ang buhay sa probinsya. Hindi po totoo ang kasabihang mas mura manirahan sa probinsya. Ano po ang ating prueba? Marami pong lugar sa labas ng Mega Manila na higit mahal ang singil sa kuryente. Marami pong lugar sa labas ng Mega Manila na higit na mahal ang presyo kada litro ng produktong petrolyo. At marami pong lugar sa labas ng Metro Manila, ng Mega Manila, na pareho lang po ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin at may isang pirasong gravy sa Jollibee dito sa Mega Manila. Yun din ho ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin at isang pirasong gravy sa mga probinsya. Okay, so yun po ang mga sinasabi po ni Attorney Vic dito sa kabalastugan ng ginagawa nitong administrasyon na ito. It's a good thing na merong isang Attorney Vic na nagre-research po na hindi po alam ng taong bayan na ganito na po ang mga nangyayari. Importante po ito kasi especially na ngayong 2025, ito yung pagkakataon na palitan na natin yung mga umaabuso sa pera ng taong bayan. Na ito pong mga impormasyon na ito, mahalaga ito na mapaalam natin sa mga kamag-anak natin, sa mga kaibigan natin, para sa gayon, mas spread natin ang awareness. Okay? Kasi po, kung hindi natin ito malalaman ng mga ordinaryong Pilipino, malaki pa rin ang chance na makakalusot itong mga ganitong klaseng mga buhaya ng mga government officials. Di ba? Kaya nga, ako kung pakikinggan ko yung mga sinasabi ni Attorney Vic, grabe, nakakasakit ng ulo. Sabi ko nga sa sarili ko, paano ba natin ito maiiwasan? Kasi nga, sa panahon ni former President Duterte, ito po ay nasusolusyonan na itong lahat ng mga korupsyon na ito dahil doon sa programa ni Greco Belica na yung PACC. Tinanggal nitong administrasyon na ito Kaya nga, one tip sa inyo na ano ang dapat na qualities ng isang government official ang dapat nating iboto is that yung talagang tao na hindi iisipin ang kanilang sarili. Okay? Nag-iisip kung paano palalaguin ang bansang Pilipinas. Yun ang dapat natin iboto. Kasi kung boboto lang kayo sa mga typical na mga kandidato na wala. Yung paulit-ulit na lang, nagserbisyo na dati sa lugar ninyo, pagkatapos niyang maging congressman o mayor ulit, ganun ba? Ginagawa ng negosyo ang yung pagiging politician nila. Hindi po maganda. Meaning to say, at the end of the day, nagpayaman sila. They are not there para tulungan ang taong bayan. Kung hindi, nagpapayaman lang sila sa kanilang pamilya, sa kanilang sarili. Yan po ang iiwasan natin. Okay? So guys, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. Pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? Please like and share the video para kakalat ito sa taong bayan. Mag-subscribe po kayo sa Donmar TV
kung bago ka pa lang dito sa channel na ito. Okay? Para updated at ma-notify yung cellphone ninyo. Meron tayong pangalawang channel, Donmar TV Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon, ha? Para meron tayong mga ina-upload doon na mga balita na hindi natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas.